Nakita ni Zhao Yi ang mensaheng may natukoy na system energy. Sumunod na ipinakita ng interface na nag-a-activate ang system. Pagkaraan noon, lumitaw ang mensaheng tapos na ang loading. Kasunod nito ay ipinahayag ng interface na na-activate na ang strongest class support system. Pagkatapos ay ibinigay ang rookie starter gift. Sa huli ay lumitaw ang pambihirang gantimpala na S-dagdag grade talent na Protection of the Sacred Angel. Napapikit at napakurap si Zhao Yi sa labis na pagkabigla. Kinusat pa niya ang kanyang mga mata upang tiyakin na hindi lamang siya nananaginip. Ngunit nanatiling nakalutang sa harapan niya ang screen ng system at hindi nagbabago ang mga kumikislap na salita rito. Habang unti-unti niyang tinatanggap ang nangyayari, bumalik sa isip niya ang kwintas. Naalala niyang binili niya yun sa isang stall sa kalye sa dati niyang buhay. Nooy inakala niyang wala yung halaga kahit pa sinubukan na niya itong siyasatin ng maraming beses. Nang mag-transmigrate siya sa mundong ito, naisama ang kwintas. Gayunman, matagal na niya yung itinuring na isang walang silbing palamuti. Ngunit ngayon, nagising mula rito ang isang system sa loob niya at binigyan siya ng isang kapangyarihang lampas sa imahinasyon sa mismong oras ng kanyang awakening ceremony. Ipinakita ng mga notification sa system screen ang detalye ng bago niyang kapangyarihan. Ang Protection of the Sacred Angel na may S-dagdag grade ay lubos na nagpataas sa kanyang affinity sa mga kakayahang nakabatay sa liwanag at kabanalan. Pinalalakas din ito ng husto ang lahat ng skill sa loob ng mga larangang yun. Sa mundong yun kung saan ang mga talento ay inuuri mula F hanggang S, ang S-dagdag ay halos itinuturing ng alamat. Nangangahulugan yun ng walang kapantay na epekto. Bukod pa rito, agad na naunawaan ni Zhao Yi na malaki ang magiging impluwensya ng pambihirang talentong yun sa klase na kanyang Magi gising. Samantala, sa labas ng bilog, patuloy na nagdudulot ng gulo ang matagal na hindi pagkilos ni Zhao Yi. Nag-uusap ng may pag-aalala ang kanyang mga kaklase. Iniisip ng ilan kung ano ang ginagawa niya at kung bakit hindi pa rin siya sumusulong. May iba pang nagdududa kung nabigo ba siyang makagising ng klase. Ngunit para sa marami, halos imposibleng mangyari yun dahil wala nang ganitong pangyayari sa loob ng daan-daang taon. Pinagmasdan siya ni Liang Yang, ang kanyang class teacher, nang may lumalaking pag-aalala. At sa mismong sandaling umabot sa sukdulan ang mga bulong at hinala, biglang nagbago ang langit sa ibabaw ng seremonya. Isang malakas na pagputok ang umalingaw-ngaw. Bumuhos mula sa mga ulap ang ginintoang liwanag. Direkta itong bumaba kay Zhao Yi. Dahil sa tindi ng pangyayaring yon, agad na natahimik ang buong pulutong. Kasabay nito ay naging mabigat ang buong kapaligiran sa nakadadagundong na banal na enerhiya. Nabasag ang mabigat na katahimikan nang magsalita ang headmaster. Ipinaunawa niya na hindi na simpleng class awakening lamang ang nagaganap. Isa na itong talent awakening phenomenon. Napatingin ng may matinding paghanga ang mage na nasa tabi niya. Naunawaan nito na mas higit na pambihira ang pangyayaring yun kaysa sa karaniwang talent awakening. Mula sa bumubuhos na gininto ang liwanag, unti-unting lumitaw ang isang banal na nilalang. Isa yung makinang na anghel na ang buong anyo ay naliligid ng mala espiritong kaningningan. Nakapiring ang kanyang mga mata. Patuloy namang tumitibok ang ginintoang enerhiya mula sa kanyang presensya at pinupuno ang buong paligid ng nakabibigat na kabanalan. Dahan-daang bumaba ang anghel at tumayo sa harap ni Zhao Yi na nanigas sa labis na pagkabigla. Nakatitig lamang ang mga estudyante sa hindi masukat na pagtataka. Walang sino man ang nang-ahas magsalita habang ang anghel ay naglalabas ng isang aurang tila hindi kabilang sa mundong yun. Itinuon ng anghel ang kanyang pansin kay Zhao Yi. Pagkaraan noon ay dahan-dahan siyang lumapit dito. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa buong lugar. Mahinahon ang himig nito ngunit taglay ang hindi mapasusubali ang banal na kapangyarihan. Ipinaabot ng kanyang mensahe na ang liwanag ang pananalig at pinagmumula ng lakas. Ipinaunawa rin niya na sa ilalim ng suporta ng pananampalataya, ang banal na liwanag ay laging magpoprotekta at susunod sa lahat ng kasamaan. Sa huli ay tiniyak niya na mananatili siyang tagapangalaga sa tabi ni Zhao Yi. Pagkatapos niyang maipahayag ang lahat ng iyon, ngumiti ang anghel at saka tuluyang pumasok sa katawan ni Zhao Yi. Biglang ramagasa sa paligid niya ang ginintoang enerhiya. Isang banal na simbolo ang lumiwanag sa kanyang noo at sa kanyang mga mata. Nagningning ang buong katawan ni Zhao Yi sa matinding ginintoang liwanag na parabang siya mismo ang pinili ng kalangitan.
Napasigaw siya dahil sa napakalakas na enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan. Lubusan siyang binalot ng gininto ang liwanag. Sa sandaling yun, namarkahan ang yugto na magpapabago magpakailanman sa kanyang buhay at sa kapalaran ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nang unti-unting hamupa ang masakit na pagbabagong dinanas ni Zhao Yi, isang panibagong kababalaghan ang sumunod na lumitaw sa kanyang harapan. Tatlong kumikislap na sagisag ang biglang lumutang sa hangin. Bawat isa ay kumakatawan sa magkakaibang espiritual na klase. Sumiklab ang mga bulong-bulungan sa hanay ng mga estudyanteng nakatanaw mula sa malayo. Halatang halata sa kanila ang pagkamangha at pagkalito. May ilan na napahawak sa ulo sa hindi makapaniwalang reaksyon sa pambihirang kapalarang natamo ni Zhao Yi. May iba naman na sabik na nagsimulang maghinala kung anong uri ng kakayahan ang protection of the sacred angel at kung anong klase ang maaaring makuha niya mula rito. Habang lalo pang lumalakas ang usapan ng mga tao, isang mausisang estudyante ang lumingon kay Liang Yang, ang kanilang homeroom teacher. Ninais nitong malaman kung ano ang kahulugan ng tatlong sagisag na lumulutang. Sa simula ay nag-atubili si Liang Yang. Hindi niya maialis ang tingin sa tatlong kumikislap na emblema. Ngunit nang lalo siyang usisain, naging mabigat at seryoso ang kanyang mukha. Ipinaliwanag niya na ang mga iyon ay kumakatawan sa mga hidden class na napakabihira at halos hindi makita sa normal na pagkakataon. Sa loob mismo ng Magic Circle, hindi rin maitago ni Zhao Yi ang kanyang pagkabigla habang pinagmamasdan ang tatlong simbolo. Bawat isa sa mga ito ay kumakatawan sa isang posibleng landas na maaari niyang tahakin. Ang unang sagisag ay para sa Mage of Light. Isa itong purong DPS class na kilala sa napakalaking damage output ngunit mahina ang depensa. Bagamat napakalakas nito, karaniwan namang nalalagay sa panganib ang mga mage sa mundong hitik sa mga halimaw. Ang ikalawang sagisag ay para sa Sacred Priest. Isa itong support class na may kakayahang magligtas ng buhay at gumamit ng resurrection skills. Napakahalaga nito sa loob ng isang koponan, ngunit kapos ito sa lakas panglaban at lubhang umaasa sa iba para maprotektahan. Ang ikatlong sagisag ay para sa Saint Knight. Isa itong balancing klase na pinagsasama ang opens iba, depensa, at mga buff. Bagamat hindi ito nangunguna sa iisang aspeto, ang mahusay at kompletong skillset nito ang dahilan kung bakit nagiging mahusay itong umangkop sa anumang sitwasyon at kayang tumayo sa sariling paa. Dahil sa bago niyang affinity sa mga kakayahang nakabatay sa liwanag, mabilis na nakapagpasya si Zhao Yi. Pinili niya ang Saint Knight. Para sa kanya, iyon ang klaseng nagbabalanse ng kapangyarihan at praktikalidad at pinakaangkop sa natatangi niyang talento. Pagkapili niya, agad na naglaho ang natitirang dalawang sagisag. Tanging ang Saint Knight na lamang ang naiwan. Pagkaraan noon, nagmaterialisa sa harap niya ang anyo ng Saint Knight na may hawak na napakalaking martilyo. Umalingaw-ngaw ang malalim na tinig ng kabalyero na may bigat ng isang sagradong panata. Inilahad nito ang mga halijing dapat taglayin ng isang Saint Knight, kabilang ang kababang loob, katapatan, katapangan, pakikiramay, at pananagutan. Idiniin din nito ang tungkuling gumawa ng mararangal na gawain, itaguyod ang katarungan, at magsakripisyo para sa layuning higit na dakila kaysa sa sarili. Iyon ang panatang sinusunod ng isang Saint Knight. Nanatiling hindi gumagalaw ang kabalyero sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay biglang sumibol mula sa kanyang likod ang maningning na ginintoang mga pakpak. Kasabay ng muling pagragasa ng banal na enerhiya, isang system notification ang lumitaw sa harapan ni Zhao Yi. Ipinabatid ng system na matagumpay niyang na-awaken ang Saint Knight class. Kasabay nito ay na-unlock ang kanyang level 10 skills. Kabilang sa mga ito ang Blade of Pure White, Slow Regeneration, at Weapon Blessing. Dagdag pa rito, nakatanggap din siya ng 10 unassigned stat points. Paglabas ni Zhao Yi mula sa Magic Circle, agad siyang pinalibutan ng mga estudyante. Halos umapaw ang kanilang pananabik at paghanga. Nagsisigawan ng ilan upang makasama siya sa final exam. May isang summoner na gustong makipag-team up sa kanya dahil naniniwala itong siguradong mananalo sila kung magsasama. May isang mage namang naniniwalang magiging hindi mapipigilang koponan sila kung magtutulungan. Sobrang naging magulo ang paligid kaya kinailangan ng mamajite ni Liang Yang upang palayuin ang mga estudyante. Pagkatapos ay lumapit siya kay Zhao Yi habang kumikislap sa ambisyon ang kanyang mga mata. Pinuri niya si Zhao Yi at sinabing mahusay ang ginawa nito.
Inutusan din niya itong umuwi muna at magpahinga bago mag-report sa opisina ng headmaster kinabukasan. Sa kabila ng magagandang salitang yon, hindi nakaligtas sa pansin ni Zhao Yi ang kasakiman sa mga mata ng kanyang guro. Naisip niya sa sarili na nakakatakot ang ekspresyon nito sa sandaling yon. Gayunman, hindi niya ipinahalata ang kanyang iniisip. Tahimik lamang siyang tumango at naghanda ng umalis. Batid niyang kasisimula pa lamang ng kanyang paglalakbay bilang isang Saint Knight at ng lahat ng pagsubok na kaakibat nito. Pagdating sa bahay, agad binuksan ni Zhao Yi ang kanyang system interface upang tingnan ang na-update niyang mga stats. Nakasaad doon ang kanyang kasalukuyang attributes. Ang pangalan niya ay Zhao Yi. Ang kanyang strength ay 20. Ang kanyang constitution ay 18. Ang kanyang agility ay 17. Ang kanyang intelligence ay 15. Ang kanyang class ay Saint Knight. Hindi lamang tinaasa ng Awakening ang kanyang base stats. Binigyan din siya nito ng unassigned stat points na maaari niyang ipamahagi ayon sa gusto niya. Sinimulan ni Zhao Yi na pag-isipan kung paano niya pinakamainam na ailalaan ang mga puntos na iyon. Matapos ang ilang sandaling pagsusuri, pinili niya ang isang balanseng paraan. Nagdagdag siya ng 6 na puntos sa strength upang lalo pang lumakas ang kanyang combat power. Naglaan siya ng 2 puntos sa constitution upang mapataas ang kanyang tibay. Ang natitirang 2 puntos ay hinati niya sa agility at intelligence upang maging mas buo ang kanyang kakayahan. Nang tuluyang mailapat ang mga stat points, naglabas ang katawan ni Zhao Yi ng mahinang gininto ang liwanag. May tila usok o singaw na enerhiyang umaangat mula sa kanyang balat. Namangha siya sa pakiramdam na iyon. Ramdam niyang tila kumukulo ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Noon niya higit na naunawaan kung gaano kalaki ang epekto ng stat points. Makalipas ang ilang saglit, isa na namang system notification ang lumitaw. Ipinahayag nito na na-activate ang Saint Knight mission. Kasunod nito ay inilabas ang daily mission na may pangalang Saint Knight's Challenge Level 1. Nakasaad din ang mga maaaring gantimpala. Ang unang gantimpala ay 10 karagdagang stat points. Ang ikalawa ay Saint Knight Skills. Ang ikatlo naman ay random na Saint Knight Equipment. Sa ibaba ng listahan ng rewards, may 2 pagpipilian na naghihintay sa kanyang desisyon. Ang mga ito ay accept at refuse. Kuminang ang mga mata ni Zhao Yi sa tindi ng halagang dala ng mga gantimpalang yun. Hindi siya nag-atubili at agad niyang pinili ang accept. Sa mismong sandaling yon, mabilis na tumugon ang system sa pamamagitan ng sunod-sunod na notifications. Ipinaalam nito na inaangkop ang mission ayon sa kasalukuyang power level niya. Sumunod na ipinakita na nagsimula na ang trial. Inatasan siyang talunin ng Ancient Rabbi Monster. Binigyang babala rin siya ng system na seryosohin ang pagsubok dahil ang kamatayan sa loob ng trial ay katumbas ng totoong kamatayan sa realidad. Naramdaman ni Zhao Yi ang pag-akyat ng matinding pananabik habang lumalabo ang kanyang paligid. Sa isang iglap ay dinala siya sa isang minahan. Paglingon niya sa paligid, mabilis niyang nakilala ang lugar mula sa mga aralin sa akademya. Naalala niya na karaniwang naninirahan sa mga minahan ang Ancient Rabbi Monsters. Hindi man likas na kumakain ng tao ang mga ito, nagiging marahas at uhaw sa dugo ang mga ito kapag may nakaharap na tao. Naputol ang kanyang pag-iisip dahil sa biglang tunog ng mabilis na paggalaw. Isang dambuhalang Rabbi Monster ang rumagasa patungo sa kanya sa nakakagulat na bilis habang mapanganib na kumikislap ang mga kuko nito. Saktong nakaiwas si Zhao Yi sa unang paghampas ng halimaw. Malakas na bumaon sa lupa ang mga kuko nito at nagdulot ng mga bitak sa mabatong sahig. Mabilis na tumalon pa atras si Zhao Yi habang sinusuri ang nilalang sa kanyang harapan. Napag-isip-isip niya na yun ang unang pagkakataon na haharap siya sa isang tunay na halimaw. Ninais muna niyang subukan kung kaya niya itong pabagsakin nang hindi umaasa agad sa kanyang mga skill. Umungal sa galit ang Rabbi Monster at muling sumugod sa kanya. Sa pagkakataong yun, sinalubong ito ni Zhao Yi ng harapan at pinakawalan ng isang malakas na sipa sa ulo nito. Dahil sa lakas ng impact, bumagsak ang halimaw sa lupa. Habang pilit pang bumabangon ang nilalang, umatras ng bahagya si Zhao Yi at namangha sa sariling lakas at bilis. Ramdam niyang higit na mas malakas at mas mabilis na ang kanyang katawan kaysa dati. Lalong pinatunayan ito sa kanya na tunay ngang napakalaki ng naitulong ng stat boost. Muling umungal ang Rabbi Monster at naghanda na namang umatake.
Ngunit si Zhao Yi, na punong-puno na ngayon ng kumpiyansa, ay matatag ng tumindig. Buo ang kanyang pasya na tapusin ang laban gamit ang kanyang bagong natamong kapangyarihan. Habang tumatagal ang labanan laban sa Ancient Rabbi Monster, lalo itong umiinit. Paulit-ulit na umatake si Zhao Yi ngunit hindi pa rin niya tuluyang mapabagsak ang halimaw. Samantala, ang mabangis na nilalang ay lalo lamang nagnitngit dahil hindi nito maipukol ang isang tiyak at mabigat na tama sa kanyang katawan. Dahil sa matinding inis at galit, nagsimula itong umatake ng mas mabangis at mas walang habas. Mabilis na naiwasan ni Zhao Yi ang bawat paghampas ng halimaw. Habang umiiwas, hayagan pa niya itong kinutya. Ipinamukha niya sa nilalang na napakabagal nito at parabang nababasa na niya ang galaw nito mula pa sa napakalayong distansya. Ngunit may kapalit ang labis na pagtitiwala sa sarili. Sa isang iglap, biglang humataw ang halimaw gamit ang buntot nito. Hindi yun agad napansin ni Zhao Yi kaya nasalo niya ng buo ang atake. Tumama ng malakas ang hampas sa kanyang tiyan. Agad na umagos ang dugo mula sa sugat. Napahawak siya sa tagiliran habang pinipigilan ang sakit. Mahigpit niyang kinagat ang kanyang mga ngipin at kaagad na inactivate ang slow regeneration upang pagalingin ang sarili. Ipinakita ng kakayahang yun ang epekto nito. Ang slow regeneration level 1 ay nakapagbabalik ng tiyak na dami ng health points sa hanggang 2 kakampi na nasa loob ng saklaw sa loob ng 30 segundo. Habang unti-unting nagsasara ang kanyang sugat, napag-isip-isip ni Zhao Yi ang sarili niyang pagkukulang. Napagtanto niyang minaliit niya ang halimaw. Naunawaan din niya na kahit gaano pa karami ang kanyang naging pagsasanay sa akademya, lubos na naiiba ang tunay na pakikipaglaban sa mga totoong halimaw. Kahit ang isang mababang uri ng nilalang na tulad nito ay sapat na upang pumatay kung hindi siya magiging maingat. Dahil determinado na siyang tapusin ang laban, ginamit ni Zhao Yi ang una niyang skill na Blade of Pure White. Isang hugis cross na hiwa na pinatungan ng liwanag na mahika ang tumama sa halimaw at pansamantala itong napatigil. Ipinahayag ng kakayahang yon ang buong epekto nito. Sa Blade of Pure White Level 1, ang lakas ay iniipon sa mga bisig upang pakawalan ang isang hugis cross na slash. Ang mga kalabang tatamaan nito ay nagyayelo sandali dahil sa liwanag na mahika. Nang makawala ang halimaw mula sa epekto at gumanti, agad namang sinundan ni Zhao Yi ang offensiba gamit ang Tiger Pounce. Isa yung marahas na skill kung saan sinasakmal niya ang kalaban, sumusugod ng mabilis, at saka malupit na ibinabagsak ito sa lupa. Sunod-sunod ang naging pagbura ni Zhao Yi. Halos wala ng panahon ang halimaw upang makabawi habang isa-isa niyang sinusubukan ang kabuuan ng kanyang arsenal ng mga skill. Sa bawat paggamit niya ng kakayahan ay may kasabay na system notification. Ipinakita ng system ang detalye ng Tiger Pounce Level 4. Sa skill na yon, kayang sunggaban ng isang kalaban at ramaga sa pasulong, na nagdudulot ng maraming yugto ng pinsala mula sa banggaan at pagbagsak. Sa huli, isang napakalakas na suntok ang pinakawalan ni Zhao Yi. Dahil dito, tumilapon ang Rabbi Monster at bumagsak ng malakas sa lupa. Nagliwanag ng gininto ang enerhiya ang kanyang mga kamay. Kumislap din ang kanyang baluti. Pagkatapos noon ay muli niyang pinakawalan ang sunod-sunod na atake gamit ang Tiger Pounce hanggang sa tuluyan ng naglaho ang halimaw. Kaagad na lumitaw ang isang system notification. Ipinahayag nito na tapos na ang trial. Pagkatapos ay ipinakita ang resulta at ang pagpipilian ng mga gantimpala. Nakasaad sa system ang 3 reward options. Ang una ay 10 karagdagang stat points. Ang ikalawa ay Saint Knight skills. Ang ikatlo naman ay random na Saint Knight equipment. Maingat na pinag-isipan ni Zhao Yi ang kanyang pipiliin. Alam niyang mahalaga ang stat points upang patatagin ang pundasyon ng kanyang lakas. Naisip din niya na maaari namang hintayin sa susunod ang mga skill. Gayunman, napakalakas din ang tukso ng pagkakaroon ng sandata. Kailangan niya ng isang maasahang kagamitan para sa mga susunod pang trial, at ang gear na ibinibigay ng system ay higit na mas mahusay kaysa sa anumang kaya niyang bilhin. Sa huli, pinili ni Zhao Yi ang stat points at random equipment. Agad na nagmaterialisa ang gantimpala sa anyo ng isang payak ngunit maayos na one-handed sword na angkop para sa isang Saint Knight. Nang masiyahan siya sa naging resulta, tinapos ni Zhao Yi ang trial. Sa isang iglap ay bigla siyang naibalik sa kanyang silid. Pagbalik niya sa kanyang kwarto at unti-unting pagbalik ng kanyang ulirat, nag-vibrate ang kanyang telepono dahil sa isang notification.
Ipinaalala nito na kailangan niyang bumisita sa ospital. Pagdating sa ospital, nadatnan ni Zhao Yi na nanunood ng balita sa telebisyon ang kanyang kapatid na si Zhao Yun. Ang ulat sa TV ay tumatalakay sa kagilahilalas na pangyayaring naganap sa awakening ceremony. Inilahad sa balita na isang estudyante ang nagpasimula ng penomeno ng pagbaba ng isang sacred angel sa gitna ng class awakening. Iniulat din na ang naturang estudyante ay nakapag-awaken ng isang hidden class na Saint Knight. Idinagdag pa na yon ang kauna-unahang pagkakataon sa lungsod sa loob ng 50 taon. Naputol ang paghanga ni Zhao Yun sa pinapanood nang pumasok ang isang nurse at pinatay ang telebisyon. Pagkatapos noon ay iniabot ng nurse ang isang bayarin habang malamig at matigas ang mukha. Ipinahayag ng nurse na oras na upang bayaran ang kanyang medical fees. Ang kabuuang halaga ay 10,000 yuan. Magalang na binati ni Zhao Yun ang nurse ngunit agad siyang nabalisa nang makita ang halaga ng bill. Hindi siya makapaniwala sa nakasulat. Alam niyang kahit nagtatrabaho si Zhao Yi sa 3 part-time job, halos 5,000 yuan lamang ang kabuuang kinikita nito sa isang buwan. Dahil dito, nanginginig ang boses niyang nagtanong kung may pagkakamali ba sa bayarin. Ngunit nanatiling malamig at matigas ang nurse. Sa halip na magpaliwanag ng maayos, lalo pang tumaas ang tensyon sa silid ng pag-alita niya si Zhao Yun dahil lamang sa pagtatanong nito tungkol sa bill. Mariing sinabi ng nurse na napakarami nitong nagamit na mamahaling gamot sa buwang yun. Kabilang sa mga yon ang suppressants, stabilizers, at maging ang pagpapatawag ng isang pari. Idinagdag pa niya na 3 beses sumampung ang kondisyon ni Zhao Yun kaya napilitang asikasuhin siya ng mga nurse kahit hating gabi na. Pagkatapos ay pinahiwatig niyang hindi kaaya-ayang magsalita ng ganoon ng isang pasyenteng nasa ganoong kalagayan. Ipinaalala rin niya na ospital ang lugar na yun at maaari niyang suriin mismo ang bill kung iniisip nitong may problema. Lalong natigilan si Zhao Yun at nagmadaling magpaliwanag. Sinabi niyang hindi yun ang ibig niyang ipahiwatig at mali lamang ang pagkaunawa sa kanya. Ngunit hindi siya hinayaang matapos ng nurse. Ipinagpatuloy nito ang pananalita sa mas mapanuyang paraan. Sinabi nitong huwag magpanggap na mayaman kung hindi naman. Idinagdag pa nito na mas mabuting tanggapin na lamang ng mahihirap ang kanilang kapalaran kaysa pilitin pa ang hindi nila kaya. Sa huli ay tahasan nitong sinabi na huwag na silang manatili roon kung wala rin naman silang pambayad. Bago pa makasagot si Zhao Yun, may isang matatag na kamay ang dumapo sa balikat ng nurse. Kasabay nito ay may isang mahinahon ngunit makapangyarihang tinig na biglang pumagitna. Ipinaabot ng bagong dating na hindi niya maiwasang marinig ang pang-iinsulto ng nurse sa pasyente. Ipinahiwatig din niyang nais niyang makita kung magiging kasing tapang pa rin ang dila nito kapag nasa harap na ito ng direktor ng ospital. Gulat na lumingon ang nurse sa mga bagong dating. Bagamat halatang nag-aatubili, nakapagbitaw pa rin ito ng huling paalala na kailangan pa ring mabayaran ang bill sa araw ding iyon. Pagkatapos ay umalis ito sa silid na nakasimangot. Nananatiling aligaga si Zhao Yun nang mapatingin siya sa mga estrangherong tumulong sa kanya. Maingat siyang nagtanong kung sino ang mga ito. Lumapit ang isa sa mga lalaki. Bahagya itong yumuko at saka naglabas ng isang makinis at eleganteng card. Magalang nitong ipinaliwanag na siya ay kaibigan ng kapatid niya na si Zhao Yi. Samantala, nagmamadaling pumasok sa ospital si Zhao Yi habang hawak ang pinakahuling medical bill. Pagpasok niya sa silid ng kanyang kapatid, agad niyang sinabi na nais na niyang bayaran ang bill ngunit ipinapakita ng hospital system na may 10,000 yuan na balanse. Nais niyang malaman kung ano ang nangyayari. Agad na lumiwanag ang mukha ni Zhao Yun sa labis na tuwa nang makita ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay itinuro niya ang 2 lalaking nasa loob ng silid na noon ay tila casual nang nakikipag-usap sa kanya. Napalipat ang tingin ni Zhao Yi sa 2 lalaki at halatang bakas sa mukha niya ang pagkalito. Tumayo ang isa sa mga ito at lumapit sa kanya. Magalang na binati ng lalaki si Zhao Yi. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Xiao Wenbing, ang secretary ng mayor. Pagkatapos ay sinabi niyang nais niyang pag-usapan nila ang ilang mahahalagang bagay. Saglit na nag-atubili si Zhao Yi habang pinagmamasdan ng maayos at marangal na tindig ng lalaki. Mabilis niyang naunawaan ang bigat ng posisyon ni Xiao Wenbing. Bilang kalihim ng pinakamakapangyarihang tao sa Lijiang City, tiyak na taglay nito ang impluwensyang halos kantas na rin ng mismong mayor. Dahil dito, napaisip si Zhao Yi kung bakit gugustuhin ng ganoong tao na makipag-usap sa isang tulad niya.
Matapos mabawi ang kanyang pagiging kalmado, nakipagkamay si Zhao Yi kay Xiao Wenbing. Pagkatapos ay iminungkahi niyang sa ibang lugar na lamang sila mag-usap dahil hindi yun ang tamang lugar para sa ganoong pag-uusap. Agad namang tumango ang secretary bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay humarap ito sa isa pang lalaki at inutusan itong manatili roon upang samahan si Miss Zhao Yun. Kaagad namang sumagot ang lalaki bilang tanda ng pagsunod. Si Zhao Yun, na wala pa ring alam tungkol sa awakening ng kanyang kapatid, ay nagpatuloy lamang sa masayang pakikipaglaro at pakikipagkwentuhan sa ikalawang bisita. Hindi pa rin niya naiuugnay sa sarili niyang kapatid ang naunang napanood niyang balita tungkol sa Sacred Angel Class Awakening kahit nag-usisa pa siya tungkol dito kanina. Nagpunta sina Zhao Yi at Xiao Wenbing sa isang kalapit na kafe. Masigla ang kapaligiran doon at punong-puno ng usapan ng mga tao. Sa isang mesa, may isang grupo ng mga kabataan na abalang pinag-uusapan ang mismong balitang nagpabago sa buhay ni Zhao Yi. May isang dalagang masiglang nagsabi na nakita niya ang ulat tungkol sa isang taong nagising ang hidden class sa Second Academy. Agad namang lumapit ang kanyang mga kasama at sabik na nagtanong kung sino yun. Kinuha ng dalaga ang kanyang telepono at ipinakita ang isang leaked photo. Sinabi niya na Zhao Yi ang pangalan ng binata at idinagdag pa niyang mukhang gwapo rin ito habang nakangiti. Sa di kalayuan, walang kamalay-malay si Zhao Yi sa mga bulong-bulungang umiikot tungkol sa kanya. Tahimik siyang nakaupo sa tapat ni Xiao Wenbing. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang secretary. Una sa lahat ay binati niya si Zhao Yi at ipinaabot ang kanyang pagbati para sa pagkakagising nito sa S-grade talent na Protection of the Sacred Angel at sa pagkuha ng hidden class na Saint Knight. Binigyang diin niya na isa itong pambihirang tagumpay. Mahinahon lamang nang ngumiti si Zhao Yi at sinabi niyang sinwerte lamang siya. Bahagyang natawa si Xiao Wenbing. Ipinaunawa niya na hindi sapat ang swerte lamang upang makakuha ng S-grade talent sa loob ng isang normal na class awakening ceremony. Pagkatapos noon ay may inilapag siyang maliit ngunit napakahalagang bagay sa mesa. Isa iyong espesyal na susi para sa vault ng bangko ng lungsod. Ipinaliwanag ni Xiao Wenbing na labis na naging interesado ang mayor sa nakatagong talento ni Zhao Yi at nais itong suportahan. Upang mapanatili ang konsentrasyon at pribasya ni Zhao Yi, iniutos na rin umano ng mayor sa media na huwag muna itong gambling. Bukod pa rito, may laman ang vault na eksklusibong stock ng cultivation resources na sadyang inihanda upang mas mapabilis ang paglakas ni Zhao Yi. Ang mga resource na yun ay maaaring magbigay sa kanya ng malaking tulong sa paghahanda para sa mga nalalapit na pagsusulit. Itinuro ni Xiao Wenbing ang susi habang sinasabing para kay Zhao Yi ang mga resource na yun. Idinagdag pa niya na kung mayroon pa itong ibang kahilingan, malaya lamang itong magsabi. Tinitigan ni Zhao Yi ang susi habang mabilis na umiikot ang kanyang isip. Alam niyang napakadalang ng mga pagkakataong gaya nito. Naunawaan ni Zhao Yi sa sandaling iyon na malinaw na nakita ng mayor ang potensyal na taglay niya at ngayon ay pinipili siyang suportahan bilang isang pamumuhunan para sa hinaharap. Ngunit alam din niya na walang anumang dumarating ng libre sa mundong iyon. Batid niyang darating ang araw na aasahan siyang suklian ang pabor na iyon. Bago pa man makapagbigay ng sagot si Zhao Yi, ipinagpatuloy ni Xiao Wenbing ang huling bahagi ng alok. Ipinaalam niya na simula sa araw na yun ay magkakaroon na si Zhao Yun ng profesional na medical team na mag-aalaga sa kanya ng 24 na oras. Hindi lamang yun, inayos na rin umano ng mayor ang pagpunta sa Lijiang City ng isang level 36 second grade priest upang personal na gamutin si Zhao Yun. Iyon ang tuluyang tumapos sa pag-aalinlangan ni Zhao Yi. Malaking tukso na nga ang pagkakataong mapabilis ang paglakas niya, ngunit ang katiyakang maayos ang kalagayan ng kanyang kapatid ang siyang naging pinakamabigat na dahilan. Dahil dito, mabilis niyang kinuha ang susi at agad niyang sinabi na tinatanggap niya ang alok. Ngumiti si Xiao Wenbing bilang tugon. Ipinaabot niya na mula roon ay nagsisimula pa lamang ang lahat. Ipinahayag din niya na dahil sa natatanging talento ni Zhao Yi, mas marami pang pagkakataon ang darating sa kanya sa hinaharap. Tumango si Zhao Yi at naunawaan niyang ang bagay na yun ay hindi simpleng regalo lamang. Isa itong tuntungan para sa sarili niyang paglago at para rin sa paggaling ng kanyang kapatid. Makalipas ang ilang sandali sa ospital, ibinahagi ni Zhao Yi ang buong balita kay Zhao Yun. Agad na lumiwanag ang mukha nito sa matinding pananabik.
Masigla niyang sinabi sa kanyang kapatid na siguradong aakyat ito sa tuktok balang araw at pabirong nagtanong kung maaari ba siyang damaykit dito na parang isang palamuti. Napatawa si Zhao Yi sa kapilyuhan ng kanyang kapatid. Gayunman, marahan niya itong itinulak palayo at kunway sinaway. Sinabi niyang tigilan na nito ang walang saysay na biro at ituon ang isip sa pagpapagaling. Ngunit hindi bumitaw si Zhao Yun. Mas lalo pa nitong kinapitan ang braso ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay sabik itong nagtanong kung ano ang exclusive skills ng klase nito dahil alam niyang bawat class ay may natatanging kakayahan. Dahil sa tanong na yon, napahinto si Zhao Yi at napaisip. Isa-isa niyang binalikan sa isip ang mga skill na natatangi sa Saint Knight class. Nariyan ang Blade of Pure White para sa malalakas na opens iba. Nariyan din ang Slow Recovery para sa pagpapagaling. Nariyan din ang Weapon Blessing para sa suporta sa labanan. Nang mapagmasdan niya ang marupok na kalagayan ni Zhao Yun, nagpasya siyang subukan ang slow recovery. Kaagad niyang inactivate ang skill at nagpadaloy ng banayad na gininto ang enerhiya patungo sa katawan ng kanyang kapatid. Ipinit ni Zhao Yun ang kanyang mga mata habang unti-unting lumalawak ang payapang ngiti sa kanyang mukha. Sinabi niyang napakaganda ng pakiramdam at para yung paglubog sa isang mainit na bukal. Habang patuloy na dumadaloy ang nakapapawing enerhiya, unti-unting hamupa ang sakit na matagal niyang dinadala. Nang tanungin siya ni Zhao Yi kung ano na ang pakiramdam niya, masaya niyang sinabi na kamangha-mangha ang epekto. Ipinaabot niya na wala na siyang nararamdamang sakit at maging ang kanyang mga braso at mga binti ay tila naging mas malakas. Pakiramdam niya ay para bang ang buong katawan niya ay muling napuno ng enerhiya. Nagdulot iyon kay Zhao Yi ng malalim na kasiyahan. Isa sa mga dahilan kung bakit niya pinili ang Saint Knight class ay upang matulungan si Zhao Yun sa pagharap sa kanyang karamdaman. Bagamat hindi pa kayang tuluyang pagalingin ng kanyang mga skill ang sakit nito, kahit papaano ay maaari niyang maibsan ang paghihirap nito at mapaganda ang kalidad ng pamumuhay nito. Habang pinagsasaluhan nila ang mainit at masayang sandaling iyon, lalo pang tumibay ang paniniwala ni Zhao Yi na tama ang pinili niyang landas bilang isang Saint Knight. Hindi lamang yun para sa sarili niyang kapakanan kundi para rin sa iisang taong pinakamahalaga sa kanya. Hindi napigil ang mapangiti ni Zhao Yi habang pinagmamasdan ang masayang ekspresyon ng kanyang kapatid. Para sa kanya, ang mga ganitong sandali ang tunay na dahilan kung bakit siya lumalaban. Ang kanyang pamilya ay si Zhao Yun na lamang. Kaya naman ang kaligayahan nito ang kanyang pinakamahalagang gantimpala. Kinabukasan, sinamahan ni Zhao Yi si Headmaster Luo Hong sa mga pasilyo ng akademya. Kitang-kita sa mukha ni Luo Hong ang mataas niyang kasiyahan habang nagbabahagi ng balita. Sinabi niyang ilang dosenang universidad ang tumawag sa kanya noong nakaraang araw upang i-recruit si Zhao Yi. Napabiro pa siya na muntik nang sumabog ang kanyang telepono sa dami ng tawag. Ipinagpatuloy ni Luo Hong ang balita at sinabing maging 4 na guro mula sa top 10 universities ang personal na nakipag-ugnayan. Pinayuhan niya si Zhao Yi na sikaping makakuha ng pinakamaraming resources hanggat maaari. Ipinaliwanag niya na hindi ordinaryong tao ang mga gurong yun dahil pawang secondary awakened class holders ang mga yun na lampas level 35. Idinagdag pa niya na kung isa sa mga yun ang makapag-recruit kay Zhao Yi, matatanggap nito ang pinakamahusay na pagsasanay na maibibigay. Naintrigue si Zhao Yi at agad na nagtanong kung aling mga universidad ang tinutukoy ni Luo Hong. Isa-isang binanggit ni Luo Hong ang mga pangalan. Ang una ay Raiyong University. Ang ikalawa ay Chuanan University. Ang ikatlo ay Hanqing University. At ang ikaapat ay ng University. Bahagyang tinaasa ng kilay ni Zhao Yi ang mga pangalang narinig niya. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa top 3 universities. Ipinaliwanag ni Luo Hong na iba ang sistema ng top 3 universities. Ayon sa kanya, ang tatlong yun ay tumatanggap lamang ng mga estudyante batay sa resulta ng pagsusulit. Hindi raw isinasaalang-alang ng mga yun ang class talent at hindi rin nagbibigay ng special admissions. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, nakarating sila sa silid kung saan naghihintay ang mga guro mula sa 4 na universidad. Bago pa sila tuluyang makapasok, may narinig silang mainit na pagtatalo mula sa loob. May isang tinig na nagtanong kung gumamit ba ng fighter jet ang isa pa dahil ang Chuan District ay 4,000 kilometro ang layo mula sa Lijiang City at gayunman ay nakarating ito agad.
May isa namang tinig ang mabilis na sumagot na hindi fighter jet ang ginamit nito kundi isang super long-distance teleportation array. Ipinaliwanag pa nito na bawat gamit sa naturang array ay kumokonsumo ng isang level 30 magic core, ngunit para sa isang henyong gaya ni Zhao Yi ay walang presyong hindi nito kayang bayaran. Idinagdag pa nito na ang Tuanan University ang siyang kukuha kay Zhao Yi at hahayaan nilang magsalita para sa kanila ang laki ng kanilang alok. Naaliw si Luo Hong sa tindi ng kompetisyon sa loob ng silid. Sa huli ay binuksan din niya ang pinto at ipinahayag sa mga recruitment teachers na dumating na si Zhao Yi. Sa loob, sabay-sabay na ibinaling ng 4 na guro ang kanilang tingin kay Zhao Yi. Isa-isa silang ipinakilala ni Luo Hong. Una niyang itinuro si Zhao Tianfu mula sa Raiyong University. Sumunod ay si Li Bing mula sa Chuanan University. Pagkatapos ay si Zhu Yuan mula sa Hanqing University. At sa huli ay si Ginoong Yuan mula sa Inji University. Magalang na yumuko si Zhao Yi at ipinahayag ang kanyang pagbati sa kanilang lahat. Nagpalitan ng tingin ang mga guro at kapwa sila nagpakita ng pagsang-ayon. Sa kabila ng pagkakaroon ng hidden class, hindi nagpakita si Zhao Yi ng kahit kititing na kayabangan. Sa halip, paggalang lamang ang nakita nila rito. Si Zhao Tianfu ang unang humakbang pasulong upang simulan ang usapan. Sinabi niyang laktawan na nila ang mga formalidad at dumiretso na sila sa mga alok. Agad niyang inilatag ang alok ng Raiyong University. Kapag sumali si Zhao Yi sa kanilang universidad, bibigyan siya ng 2 milyong yuan sa mismong pagpasok pa lamang. Bukod dito, makatatanggap din siya ng isang exclusive skill book na naglalaman ng mga teknik para sa lahat ng 3 Saint Knight classes. Mabilis na yumandarang isip ni Zhao Yi sa laki ng halagang narinig niya. 2 milyong yuan sa isang iglap at kasabay pa ang napakabihirang skill books para sa Saint Knight. Naalala niya na ang karaniwang buwanang kita ng isang ordinaryong pamilya ay 6,000 yuan lamang. Kaya naman ang alok na yun ay halos lampas sa imahinasyon. Maging ang mayor ay hindi pa nagbigay ng resources na ganito kalaki. Bago pa makasagot si Zhao Yi, natawa si Li Bing mula sa Chuanan University at agad na sumingit. Tinanong nito kung yun na ba ang lahat ng maya alok ng Raiyong University. Pagkatapos ay buong kumpiyansa nitong inilatag ang alok ng Chuanan University. Nangako ito ng 3 milyong yuan sa oras ng admission. Nangako rin ito ng 3 exclusive Saint Knight skill books bawat taon. At higit sa lahat, iniaalok nito ang mentorship ng isang level 56 tertiary awakened knight. Sa sandaling mabanggit ang bahaging yun, biglang natahimik ang buong silid. Nagkatinginan sina Zhao Yi at Luo Hong dahil pareho silang nabigla. Sa isip ni Zhao Yi, ang level 56 ay halos malapit na sa planetary peak. Naisip din niya na ang maging alagad ng isang taong nasa ganoong antas ay magbubukas ng walang kapantay na oportunidad. Habang pinoproseso pa ni Zhao Yi at Luo Hong ang laki ng naturang alok, si Zhu Yuan mula sa Hanqing University ay naglahad din ng kanyang alok. Ipinaliwanag niya na maaaring hindi ganoon kalaki ang admission funds na kayang ibigay ng Hanqing University dahil 2 milyong yuan lamang ang halaga nito, ngunit maaari naman daw silang magbigay agad ng isang B-class cultivation resource sa mismong oras ng admission. Agad na nahatak ng pagbanggit sa B-class cultivation resource ang buong atensyon ni Luo Hong. Lumaki ang kanyang mga mata at mabilis siyang lumingon kay Zhao Yi upang himukin itong pumayag na. Iginiit niya na ang B-class cultivation resources ay mga kayamanang hindi matutumbasan ng pera. Idinagdag pa niyang kung may bagay na ganoon, kahit isang baboy ay maaari raw sanaying maging pinakamalakas sa mga halimaw. Lalong tumindi ang tensyon sa loob ng silid habang sabik na hinihintay ng lahat ng recruitment teachers ang magiging pasya ni Zhao Yi. Ngunit sa ikagugulat ng lahat, tinanggihan ni Zhao Yi ang lahat ng kanilang special admissions. Halos malaglag ang panga ni Luo Hong at hindi niya mapigilan ang kanyang matinding pagkabigla. Napabulalas siya sa hindi makapaniwala at hirap na hirap tanggapin ang narinig. Hindi rin makapaniwala si Zhu Yuan kaya agad nitong hiningi ang paliwanag kung bakit tatanggihan ni Zhao Yi ang ganoong klaseng mga alok. Kalmadong sumagot si Zhao Yi. Ipinaabot niya na balak niyang mag-apply sa top 3 universities na Sukong University, Qingjing University, at Modi University. Ipinaliwanag niya na ang mga universidad na yun ang kinikilalang pinakamahusay sa buong bansa. Bawat isa sa mga ito ay tumatanggap lamang ng 1,000 estudyante bawat taon.
Dagdag pa rito, bukas ang kanilang admission sa lahat ng lahi, kabilang ang mga elf, higanti, at iba pang nilalang. Ipinaliwanag din ni Zhao Yi na ang mga lahing iyon ay likas na mas malakas kaysa sa tao. Dahil napakaraming piling aplikante ang nakikipag-agawan sa pwesto, ang makapasok sa mga universidad na iyon ay parang pag-akyat sa kalangitan. Gayunpaman, iyon mismo ang lugar na nais niyang marating. Pagkarinig niyon, biglang humalakhak si Zhao Tianfu mula sa Raiyong University. May halong matinding panlalait ang kanyang tawa. Sa mapanuyang tono, kinutya niya si Zhao Yi dahil sa pangarap nitong makapasok sa top 3 universities. Sinabi pa niya na akala niya ay isang matinong bata si Zhao Yi ngunit lumalabas na isa lamang itong musmos at mangmang. Ipinagpatuloy ni Zhao Tianfu ang kanyang matalim na pananalita. Sinabi niyang nabasa na niya ang profile ni Zhao Yi at alam niyang napakarami na nitong nawala sa unang 18 taon ng buhay nito. Idinagdag pa niya na kulang ito sa resources upang habulin ang pagkukulang na iyon. Pinanto rin niya na mahihina ang mga stat nito at pangkaraniwan lamang ang lakas nito. Ayon sa kanya, hindi lamang halos imposibleng makapasok si Zhao Yi sa top 3 universities, kundi kahit makapasok man ito ay mananatili lamang sa pinakailalim ng hanay sa buong pananatili nito roon. Habang nagsasalita si Zhao Tianfu, lihim nitong pinakawalan ang presyon ng kanyang internal aura kay Zhao Yi. Napakabigat ng puwersang yun at naging napakahirap para kay Zhao Yi ang manatiling nakatayo ng maayos. Kung nangyari yun isang araw lamang ang nakalipas, tiyak na babagsak si Zhao Yi sa bigat ng naturang pressure. Ngunit dahil sa kamakailan niyang pagsasanay at sa paglakas na natamo niya, nagawa pa rin niyang manatiling matatag kahit na hirap siya. Nang makita ni Luo Hong ang agresibong kilos ni Zhao Tianfu, agad siyang humakbang pasulong upang harangan si Zhao Yi. Kaagad din niyang pinakawalan ang sarili niyang aura upang salungatin ang mapaniil na puwersang inilalabas ni Zhao Tianfu. Galit na hinarap ni Luo Hong si Zhao Tianfu at malinaw niyang ipinahayag ang kanyang pagtutol. Ipinunto niya na nasa loob sila ng akademya at wala itong karapatang apihin ang kanyang estudyante sa sarili nilang lugar. Mula sa di kalayuan ay tahimik na minasdan ni Zhu Yu ang nangyayaring komprontasyon. Labis siyang namangha na kahit ganoon kabigat ang pressure na ibinuhos ni Zhao Tianfu, nagawa pa ring tiisin yon ni Zhao Yi. Sa isip niya ay lalo pang tumibay ang paniniwalang may kakaiba at natatanging bagay sa batang yon. Sa huli ay binawiri ni Zhao Tianfu ang kanyang aura at tumalikod upang umalis. Isa-isa ring sumunod ang iba pang guro habang hindi maitago ang kanilang pagkainis at pagkadismaya. Habang papalabas, may mapanuyang pahayag pang iniwan si Zhao Tianfu. Ipinahiwatig niya na hindi lamang potensyal ang basehan sa pagre-recruit ng estudyante dahil mahalaga rin ang ugali. Sa tingin niya, kung ganoon ang pag-uugali ni Zhao Yi, wala itong mararating. Idinagdag pa niya na kahit ma-recruit man ito, walang kasiguruhan na may halaga pa rin yun sa huli. Pagkatapos ay sinabi niyang hindi na niya pahahabain pa ang pananatili roon at saka nagpahayag na muli na lamang silang magkikita sa susunod bago tuluyang lumabas. Bago tuluyang umalis si Zhu Yu, huminto muna siya sa harap ni Zhao Yi. Inamin niyang matapang si Zhao Yi. Gayunman, ipinaalala rin niya na hindi ganap na mali ang mga sinabi ni Zhao Tianfu. Ipinaliwanag niya na napakaraming elite sa bansang yun at ang ibang mga lahi ay may likas na kalamangan kumpara sa mga tao. Dahil dito, ang makapasok sa top 3 universities ay halos kasambigat ng pag-akyat sa kalangitan. Sa kabila nito, taos-puso pa rin niyang hinanggad kay Zhao Yi ang magandang kapalaran. Nang tuluyan ng maubos ang laman ng silid, malalim na napabuntong hininga si Luo Hong. Ipinaunawa niya kay Zhao Yi na lalo nitong pinahirapan ang sarili niyang landas. Gayunpaman, umaasa pa rin siyang mapapatunayan ni Zhao Yi na mali ang lahat ng nagdududa rito. Tumango si Zhao Yi habang nagliliyab sa kanyang mga mata ang matinding determinasyon. Buo ang loob niyang ipinahayag na sa resulta ng pagsusulit niya patutunayan ang tunay niyang lakas. Dahil isang buwan na lamang ang natitira bago ang exam, ipinangako ni Zhao Yi sa sarili na itataas niya ang kanyang lakas sa isang nakapangingilabot na antas sa tulong ng kanyang system. Sa kanyang isip, malinaw ang iisang layunin. Kailangan niyang makapasok sa isa sa top 3 universities. Samantala, patuloy na pinagmamasdan ni Zhu Yu ang matatag na ekspresyon ni Zhao Yi. Tahimik niyang inalala na matagal na mula nang huli siyang makakita ng ganoon katitibay at kapursigidong mga mata.
Ipinaalala raw nito sa kanya ang sarili niyang mga araw noon sa frontline. Dahil sa napakatagal na panahong namuhay siya sa kapayapaan, naramdaman niyang nagbago na rin maging ang kanyang pag-iisip. Sa sandaling yun ay dama niya ang agwat sa pagitan niya at ng mga nag-aalab na kabataang tulad ni Zhao Yi. Habang papalayo si Zuyu, muli pa siyang nagsalita kay Zhao Yi. Ipinahayag niyang hihintayin niya ang magiging resulta nito at nagtiwala siyang muli silang magkikita sa hinaharap. Makalipas ang isang buwan, sa wakas ay dumating na ang pinakahihintay na araw ng pagsusulit. Mabigat ang himpapawid sa tensyon habang nagtitipon ang mga estudyante sa labas ng portal gate na magdadala sa kanila sa Secret Realm. Sa taong yun, ang examiner ay walang iba kundi si Demon Yang. Ang pangalang yun pa lamang ay sapat na upang sindakan ang maraming estudyante. May ilan sa mga ito ang agad na nagbulang-bulungan at naalala ang nakaraan. Isa sa kanila ang nagpaalala na si Demon Yang ang mismong gumawa ng napakahirap na exam 2 taon na ang nakalipas. May isa pang nagsabi na noong taong yun ay bumagsak sa pinakamababang antas ang average score ng kanilang distrito. Dahil dito, maraming nangamba na kung magiging kapareho yun ang exam noon, malamang ay mapahamak silang lahat. Ngunit hindi lamang ang examiner ang pinag-uusapan ng mga estudyante. Umiikot din ang usapan kay Zhao Yi. May ilang nagsabing narinig nilang tinanggihan nito ang special admissions mula sa top 10 universities. May iba namang pamuna at nagsabing ang tunay nitong pakay ay ang top 3 universities kaya tila lumalabas na sobra ang tiwala nito sa sarili. May ilan pang nangutya at nagsabing kahit ang pinakamahuhusay na henyo ay hindi basta nangangahas na mangarap ng ganoon kataas at na marahil ay nagmamalaki lamang si Zhao Yi dahil sa pagkakaroon nito ng hidden class. Para sa kanila, winasak lamang nito ang napakagandang oportunidad. Sa isip ng iba, kung sila raw ang inalok ng milyon-milyon kapalit ng garantisadong admission, agad nila yung tatanggapin at hindi sasayangin. Biglang natigil ang lahat ng bulungan nang lumitaw si Zhao Yi. Naliligid ang kanyang katawan ng aura ng ginintoang liwanag. Kapansin-pansin ang malaking pagbabago sa kanyang lakas kaya mabilis na napatahimik ang paligid. May ilan na hindi napigil ang magbulong na tila ibang-iba na ngayon ang dating ni Zhao Yi. Napansin din ng iba na tila mas makapangyarihan ito kaysa dati. Hindi pinansin ni Zhao Yi ang lahat ng bulungan. Napakatalas ng kanyang focus habang dir-diretso siyang lumapit sa portal gate. Seryoso ang kanyang mukha dahil batid niyang ang exam na yun ay hindi lamang isang pagsubok. Isa rin yung mahalagang hakbang tungo sa sukdulang mithiin niyang makapasok sa top 3 universities. Makalipas ang ilang saglit, lumitaw sa harapan ng mga estudyante ang mapa ng Secret Realm at unti-unting ipinakita ang mga detalye nito. Sa taong yun, gaganapin ang exam sa kailaliman ng Dark Forest, isang napakapanganib na zona na puno ng nakamamatay na mga nilalang gaya ng cat monsters at minotaurs. Habang binabasa ng mga estudyante ang paglalarawan sa lugar, lalo lamang silang nabalisa. Ipinaliwanag sa mapa na ang mga cat monster ay napakabilis kumilos at kilala sa biglaang pag-ambush sa kanilang biktima. Ipinakita rin na ang mga minotaur ay malalaking nilalang na may makakapal na balat kaya mahirap patayin at may hilig pang lamunin ang mga tao. Dahil sa bigat ng impormasyong yun, may isang estudyanteng nagtanong pa kung may swamp terrain din bang kasama sa map. May isa pang napabuntong hininga at nagsabing sa tindi ng kahirapan ng exam na yun, tila ayaw na talaga silang pauwiin ng buhay ni Demon Yang. May isa ring estudyante ang nakapansin na 5 ang maximum party size sa taong yun samantalang karaniwang 3 lamang ang pinapayagan. Dahil dito, naunawaan nila na mas mahirap ng husto ang map na yun kumpara sa mga nauna. Sa gitna ng lumalalang kaba, may isang guro ang humakbang pasulong upang kausapin ang buong grupo. Mahigpit nitong ipinaalala sa lahat na unahin nila ang kanilang kaligtasan. Sinabi rin nito na kung mapapahamak sila ay kailangan nilang gamitin agad ang return scroll. Binigyang diin din nito na ang kamatayan sa Secret Realm ay katumbas ng tunay na kamatayan sa realidad. Dahil dito, inutusan silang manatiling alerto at huwag maging padalos-dalos. Mas mabuti na raw ang bumagsak kaysa tuluyang mawalan ng buhay. Tumango ang mga estudyante habang nagsasama sa kanilang mga mukha ang takot at matinding determinasyon. Maya-maya pa ay nagsimula na ang countdown. Inanunsyo ng guro na 30 segundo na lamang ang natitira. Pagsapit ng 0, isa-isang nagsimulang mag-teleport ang mga estudyante papasok sa Secret Realm. May ilan na umalis na may tiwalang ngiti sa labi.
May iba naman na bakas ang takot sa kanilang mga mukha. Ngunit anuman ang kanilang nadarama, iisa lamang ang malinaw. Kailangan nilang patunayan ang kanilang halaga sa loob ng nakamamatay na pagsusulit na iyon. Sa loob lamang ng ilang minuto, tuluyan ang naubos ang mga tao sa labas ng portal. Iilan na lamang na guro at mga manunood ang naiwan at lahat sila ay naghihintay ng may pangamba at pananabik upang malaman kung sino ang matagumpay na lalabas mula sa Secret Realm. Sa labas ng portal ng Secret Realm, matamang nakatutok ang buong audience sa live feeds na ipinapakita sa maraming screen. Ipinakikita ng mga ito ang progreso ng mga kalahok. Kasabay ng mga visual ay lumalabas din ang pangalan, stats, at role ng bawat estudyante kaya nagbubunga ito ng maraming bulungan at reaksyon mula sa mga manonood. Ipinakita ng unang screen si Son Chong mula sa Class 1. Isa siyang warrior na piniling harapin ng mag-isa ang hard difficulty level. Ipinakita naman ng ikalawang screen si Mo King na mula rin sa Class 1. Isa siyang assassin at gaya ni Son Chong, pinili rin niyang mag-solo sa hard difficulty. Sa ikatlong screen ay lumitaw ang isang pangkat ng 3 estudyante mula sa Class 1. Kabilang sa grupong yun sina Long Fei, Kung Su, at Son Jian. Ang kani-kanilang role ay Elemental Mage, Gunsman, at Swordsman. Pinili rin nilang sumabak sa hard difficulty. Sa ika-4 na screen ay makikita ang isang grupo ng 4 na estudyante mula sa Class 2. Sila ay sina Jinji, Wong Li, Xiao Tianhong, at Younger Lang. Kabilang sa kanilang mga role ang Archer, Fire Mage, Swordsman, at Potion Master. Katulad ng ibang nauna, hard difficulty rin ang pinili nila. Sa huli ay lumipat ang lahat ng tingin sa ika-5 screen na siyang pinakahihintay ng lahat. Nandoon si Zhao Yi, ang Saint Knight. Sa matinding pagkabigla ng maraming nakatingin, pinili ni Zhao Yi ang Nightmare difficulty at gagawin niya iyon ng mag-isa. Agad na kumalat ang hingal at pagkagulat sa audience. May isang babaeng estudyante pa ang napabulalas nang makitang si Zhao Yi nga ang nasa screen. Kasabay ng paglabas ng detalye ni Zhao Yi sa monitor ay lumitaw rin sa likuran niya ang nakakatakot na mapang may nagbabadyang mapupulang mga matang nagkukubli sa mga anino ng Nightmare level. Maraming agad ang hindi makapaniwala sa nakita. May isa na nagsabing tila nababaliw si Zhao Yi sa pagpili ng Nightmare difficulty ng solo. May isa namang nagpaliwanag na kapag solo ang exam, ang buong experience points at mas matataas na marka ay mapupunta lamang sa iisang tao. Ngunit may isa ring sumagot na napakalaki ng kapalit na panganib dahil napakataas ng tsansa ng kamatayan. Ipinaliwanag pa nito na karaniwang mga senior student lamang na may elite class ang sumusubok ng ganito at maging ang mga yun ay madalas ding umiiwas sa Nightmare level maps. Kabilang sa audience sina Headmaster Luo Hong at Education Director Jin Tao. Habang matamang nakatutok si Director Jin Tao sa screen ni Zhao Yi, napalingon siya kay Luo Hong na may halatang kaba sa boses. Agad niyang tinanong kung si Zhao Yi nga ba ang estudyanteng nasa screen at bakit nito piniling magsolo sa Nightmare difficulty gayong ang Saint Knight ay isang class na may pambihirang support capability at napakahusay sanang kasama sa anumang team. Idinagdag pa niya na ang death rate sa ganoong map ay umaabot sa 40%. Bagamat halatang nababahala rin, sinikap ni Luo Hong na pakalmayin ang director. Ipinaabot niya na hindi pa dalos-dalaw si Zhao Yi at naniniwala siyang may nakahanda itong baraha o plano kaya nito ginawa ang ganoong desisyon. Ngunit lalong tumigas ang ekspresyon ni Director Jin Tao. Ipinaalala niya kay Luo Hong kung gaano kalaki ang nakataya sa sitwasyong yun. Ipinaliwanag niyang sa nakalipas na 1 buwan ay naglaan ang City Council ng napakalaking resources para matiyak ang tagumpay ni Zhao Yi. Kung mamamatay ito sa loob ng map na yun, hindi lamang mga estudyante ang maaapektuhan. Masisira rin ang reputasyon ng konseho at mawawasak ang tiwala ng publiko. Sa loob ng Secret Realm, nakatayo si Zhao Yi sa pinakasentro ng Nightmare level map. Napapalibutan siya ng nakakatakot na kislap ng mga matang kulay dugo na masamang nakatitig sa kanya mula sa kailaliman ng dilim. Ramdam niya ang matinding uhaw ng mga ito sa dugo, ngunit nanatili siyang hindi natinag. Kalmado ang kanyang mukha at matatag ang kanyang tindig. Biglang sumugod sa kanya ang isang makinis at mabilis na cat monster. Kumislap ang matutulis nitong kuko sa ilalim ng mahinang liwanag. Bahagyang ngumiti si Zhao Yi habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang sandata. Naisip niya na napapanahon ang pagdating ng halimaw na yun.
Sa mismong sandaling lumundag ang halimaw para umatake, isang tiyak at malinis na hagupit lamang ang pinakawalan ni Zhao Yi. Sa iisang bagsak ay napatay niya agad ito. Hindi espada ang gamit ni Zhao Yi tulad ng karaniwang inaasahan sa isang Saint Knight. Ang hawak niya ay isang bronze 2-star dual-handed polearm, isang palakol na may iisang talem at mahabang hawakan, na kumikislap sa banal na enerhiya. Ipinakita rin ng sandata ang stats enhancement nito. Nadagdagan ng 7 ang kanyang strength. Nabawasan naman ng 2 ang kanyang agility. Habang pinupunasan ni Zhao Yi ang dugong Dumb Eye Kit sa kanyang mukha, isang gininto ang aura ang muling lumabas mula sa kanyang katawan. Ang ningning nito ay matinding kabaligtaran ng madilim at nakapanlulumong kapaligiran sa paligid. Nagliliyab sa determinasyon ang kanyang mga mata at ang kabuuan ng kanyang tindig ay naglalabas ng lakas at malinaw na layunin. Sa isip niya, malinaw ang pangarap na kailangang abutin. Kailangan niyang maging sapat na malakas upang makapasok sa pinakamagaling na unibersidad. At para sa kanya, simula pa lamang yon ang lahat. Habang nakatanaw siya sa unahan, batid ni Zhao Yi na unang hamon pa lamang yon sa napakarami pang pagsubok na kahaharapin niya sa Nightmare Realm. Kung nais niyang makamit ang kanyang mithiin, kailangan pa niyang itulak ang sarili sa mas mataas at mas matinding hangganan. Sa loob ng Secret Realm, naglaan si Zhao Yi ng ilang sandali upang suriin ang kanyang kasalukuyang stats. Ang kanyang strength ay 45. Ang kanyang constitution ay 51. Ang kanyang agility ay 43. Ang kanyang intelligence ay 52. Tahimik niyang pinagmasdan ang mga bilang at napag-isip-isip na sa loob lamang ng isang buwan ay nakaabot na siya sa level 10. Ang average ng kanyang stats ay nasa kahanga-hangang antas na 47, nakatumbas na ng isang level 13, sa buong Sukong District, malinaw na mapapabilang siya sa mga nangungunang examinees. Sa kabila ng kumpiyansang yun, hindi tahimik ang larangan ng digmaan. Matapos patayin ni Zhao Yi ang unang halimaw, naging kapansin-pansin ang pag-aatubili ng iba pang monsters na lumapit. Pinipigilan sila ng takot habang nasasaksihan ang pagbagsak ng isa nilang kasama. Dahil ayaw niyang maghintay, bahagyang umisi si Zhao Yi. Naisip niya na kung hindi lalapit ang mga halimaw sa kanya, siya na mismo ang dadaluhong sa mga ito. Sa isang iglap ay sumugod siya ng buong bilis. Bago pa siya tuluyang sumabak, inactivate niya ang Weapon Blessing Level 4 na may Grade C. Isa itong Saint Knight exclusive skill na lalo pang pinalakas ng kanyang S-dagdag grade talent. Ipinaliwanag ng kakayahang yun ang epekto nito. Sa pag-condense ng Holy Light, nadaragdagan ng attack power at accuracy ng mga armas ng mga kakamping nasa loob ng saklaw. Dahil sa blessing na yun, biglang sumipa pataas ang lakas ng kanyang palakol. Bagamat karaniwang hanggang sa ibaba lamang ng 3-star bronze ang limitasyon nito, nagawa ngayon ang sandata na umabot sa antas ng isang 5-star bronze weapon. Dahil dito ay nagkaroon si Zhao Yi ng napakalaking kalamangan. Kumikislap sa matingkad na liwanag ang kanyang dual-handed single-blade polearm habang sinimulan niya ang kanyang opens iba. Sa kombinasyon ng eksaktong galaw at napakalakas na puwersa, pinutol ni Zhao Yi ang mga halimaw na parabang mga gulay lamang ang mga ito. Isa-isa niyang ibinagsak ang mga kalaban ng walang kahirap-hirap. Nakamamatay at eksakto ang bawat hampas niya. Sa ilalim ng impluwensya ng kanyang buffs, nadagdagan ng 21 puntos ang kanyang strength. Dahil dito, naging imposible para sa ibang examinees na maabot ang kasalukuyan niyang antas. Nang mapagtanto ng mga monsters kung gaano kalaking banta si Zhao Yi, agad silang naglunsad ng sabayang pag-atake. Mula sa lahat ng direksyon ay sabay-sabay silang sumugod sa kanya. Ngunit nanatiling hindi natinag si Zhao Yi. Agad niyang pinakawalan ng Blade of Pure White Level 5 na may Grade C Ramagasa ang liwanag na enerhiya sa paligid niya at tila may agos ng kuryenteng dumadaloy sa kanyang mga kamay. Sa isang malawak na paghiwa, agad niyang nilipol ang mga halimaw sa paligid sa loob lamang ng ilang segundo. Sunod-sunod na pumasok ang system notifications. Sunod-sunod ding ipinakita ang nakuha niyang experience points. Kasabay nito ay lumitaw ang abisong nag-level up ang kanyang skill at ang Blade of Pure White ay umabot na sa level 5. Tahimik na inisip ni Zhao Yi na ang light element damage ng skill na yon, kapag pinagsama sa Protection of the Sacred Angel buff, ay nagiging napakawasak laban sa mabababang uri ng monsters. Dahil dito, halos tiyak ang instant kill sa mga kalabang gaya ng mga yon.
Nagpatuloy ang labanan habang ipinapakita ni Zhao Yi ang mahusay na halo ng pakikipaglaban gamit ang sandata at pakikipaglaban gamit ang sariling mga kamay. Napakalinis at natural ng paglipat niya mula sa isang estilo tungo sa isa pa kaya lubos na namangha ang mga manunood sa labas ng realm. Sa audience, malalaki ang mga matang nakatutok ng mga estudyante kay Zhao Yi sa screen. May isang agad na nagpahayag na halos muntik na ang naunang sitwasyon. May isa pang humanga sa perpektong timing ni Zhao Yi at sinabing na ilabas nito ang Blade of Pure White sa eksaktong tamang sandali. May iba namang nagsabing napakadali nitong tinatadtad ang mga monsters na para bang wala lamang ang mga yon. Lalong dumami ang mga papuri habang patuloy silang nagmamasid. May ilan pang hindi napigil ang magtanong sa isip kung tao pa ba talaga si Zhao Yi. Hindi sila makapaniwala kung paano niya hinahawakan ang single blade axe na tila ba wala yung bigat. May ilan pang ang nagsabing nakita na nila ang ganung uri ng sandata sa mga trade center at alam nilang napakabigat ng mga yon. Dahil dito, may mga nag-akala na baka ibinuhos lahat ni Zhao Yi ang kanyang free stat points sa strength. Narinig yon ng isang gurong nasa malapit, si Liang Yang, at agad niya silang itinuwid. Ipinaunawa niya na hindi lamang strength ang dapat nilang tingnan. Ayon sa kanya, mas mabilis pa ang kilos ni Zhao Yi kaysa sa mga cat monster at napakataas din ang magic output nito. Ibig sabihin, mataas din ang intelligence stat nito. Ipinunto rin niya ang paraan ng pag-anggulo ni Zhao Yi sa kanyang mga atake, ang kontrol nito sa pacing ng laban, at ang eksaktong precision sa bawat slash. Sa kanyang pagtataya, isa si Zhao Yi sa mga likas na henyo sa labanan. Umabot sa sukdulan ng tensyon sa audience habang masusing nakatuon ang mga estudyante at guro sa screen na nagpapakita ng laban ni Zhao Yi. Kabilang sa mga nanonood ang guro ng Class 5 na may halong pag-aalala at pagkamangha sa mukha. Sa tabi niya, may isang guro mula sa ibang klase, si Tang Tianjun, na hindi maitago ang inis at inggit. Hindi niya mapigil ang magbulong kung paanong ang isang napaka-promising na estudyante ay napunta pa sa Class 5. Hindi kalayuan sa kanila, taimtim namang pinagmamasdan ng education director ang screen ni Zhao Yi. Inamin nito na kahanga-hanga ang combat instincts ng binata. Gayunman, sa tingin nito ay kulang sa estratehiya ang paraan ni Zhao Yi. Para sa director, masyado itong mabilis maubusan ng stamina dahil sobra ang paggastos nito ng lakas sa unang wave pa lamang ng mga cat monster. Sa loob ng map, naghahanda na si Zhao Yi para sa ikalawang wave ng mga kalaban. Mula sa lahat ng panig ay muling lumitaw ang panibagong kawan ng mga monsters. Ang kumikislap nilang mapupulang mga mata ay lalong naging nakakatakot sa gitna ng madilim na kagubatan. Sa labas naman, ipinagpatuloy ng education director ang kanyang pagsusuri habang kinakausap ang mga tao sa paligid. Ipinaliwanag niya na ang nightmare difficulty ay hindi lamang tungkol sa malalakas na monsters. Ang tunay nitong delikado ay ang pagtabon sa mga challenger gamit ang napakaraming kalaban. Ayon sa kanya, kahit mga bihasang mage ay pwedeng mabaigo dahil sa sobrang bilis maubos ng kanilang magic energy sa ganitong sitwasyon. Idinagdag din ng director na ang palakol ni Zhao Yi ay isang sandatang may dobling talam ang epekto. Sa ngayon ay tila magaan pa yun sa kanya, ngunit kapag naihampas na niya yun ng daan-daang beses, tiyak na manghihina rin ang kanyang mga braso at may iwan siyang walang depensa. May bigat ang mga pangambang yun ng director lalo na ng sunod-sunod na ramagasa ang mga cat monster patungo kay Zhao Yi. Dahil dito, lalong kinabahan ang mga estudyanteng nanunood at nagsimula silang magbulungan kung kakayanin pa ba niya ang ganoon katinding walang patid na paglusob. Ngunit si Zhao Yi ay nanatiling hindi natitinag. Hawak niya ang palakol sa isang kamay habang sa kabila naman ay tila may dumadaloy na kidlat. Sa bawat galaw niya ay tila isang aypoypo ng kamatayan ang sumasalubong sa mga halimaw. Tumpak ang bawat paghampas ng kanyang sandata at mapaminsala ang bawat boltahe ng kidlat na kanyang pinapakawalan. Sa mga sandaling yun, para bang naging isang harbinger of death si Zhao Yi. Isa siyang hukbong binubuo ng iisang tao na walang kahirap-hirap na nililipol ang lahat ng nasa harapan niya. Patuloy na dumami ang tumpok ng mga bangkay ng halimaw sa kanyang paanan habang matatag siyang nakatayo at tumutulo ang dugo mula sa kanyang palakol. Sa huli ay wala nang natirang kahit isang cat monster na nakatayo.